Gusto mga kabila? Di ba dapat i-book muna yung mga yan? Kuna ng fingerprints para sa panibagong kaso nila? Hindi na muna. Ang importante, malaman natin kung nasan yung mga kasamahan niyan. Sige na, dali niya na. Pare, parang pinag-iinitan ka ni Colonel Suarez, ah. Oo nga. Lahat ng galaw ko, lahat ng sinasabi ko, binabara eh. Baka naman iniiwasan ni Colonel na madagdagan pa ang problema mo. Hindi, Mando. Ibang duda ko dyan kay Suarez. Kinausap ako dati niyan tungkol sa kaso sa akin ni Tindeng. Sabi niya, kapag nakisama ako, tutulungan niya ako. Pero tinanggihan ko siya. Pare, alam naman natin ang diskarte ni Colonel Suarez. Kaya ako nga siya tinanggihan eh. Alam naman natin yung anomalya ng Suarez na yun dito sa presinto eh. Kaya lang hindi maalis-alis yan dahil malakas ang kapit. Kung ako lang papipiliin, ilalaban ko ang kaso sa akin ni Tindeng. Anong oras na? Boss! Boss, kamusta kayo? Okay lang naman, boss. Kanina pa kami rito, boss eh. Baka pwede naman namin malaman kung oras kami pwede makalabas. Kayo naman, lalaya rin kayo. Alam nyo, bilib nga ako sa inyo eh. Ang bait ng boss nyo. Pinadala na kayo ng pampiyansa. Sinamahan pa na abogado. Sa susunod, huwag na kayo magpapahuli ha. Magkakampi tayo. Pero hindi libre ang servisyo natin. Yes, boss. Tara na. Tara. Maraming salamat po, Apo Manuel. Kung buo na ang desisyon nyo, pwede nyo kong puntahan sa Maynila. Ito po yung address ko. Raul, ito na rin po ang pamasahin nyo. Ay, hindi na po. Wag na po. Tanggapin nyo na. Salamat po. Tuloy na po kami. Tara. Sige po, tutuloy kami. Maraming salamat. Ingat po. Ingat po. Ingat kayo. Parang napakabait na bata niyo si Tanggolan na. Madaling kagaanan ng loob. Oo nga ho, Apo Manuel. Siya pa nga ho ang nagsabi kay Ma'am Divina na lakihan ng ibabayad sa atin para mabili na natin ang lupa na ito. Oo nga, sana magkatotoo para kahit papaano may pinangahawakan tayo dito. Pagdasal natin sa Diyos na mabubuti silang tao at mabuting intensyon nila para sa atin. Ano ho, Apo Manuel? Mukhang maganda naman ho ang iniaalok nila sa ating trabaho. Oo nga po. Huwag na po sana nating palampasin. Malaki po ang kikitain natin dito. Tanggapin na po natin. Hayaan nyo. Pag-iisipan kong mabuti. Balik sa Prime Time Panalo! Hindi ko gusto yung ginawa natin. Hindi natin sinabi na peking ginto ang ibibenta nila. Oo nga. Inosente pa ang mga tao dito. At mukha silang walang kaalam-alam. Pag uwi natin, kakausapin ko si Divina.
ano ba nangyari sa nanay mo? Nasaksak. Ano? Andon, dinala sa ospital. Sa ospital? Sa Bernardino. Kailangan ko punta si nanay. O sige, mag-iingat ka. Okay na po, ma'am. Salamat. Sige po, ma'am. Ala, dito po pala kayo. Santino. Ano po nangyari kay nanay? May iwan ko na muna kayo, Tindeng. Sige po, senyor. Sino po yun? Siya yung amo ko. Sa kanya ako namamasukan ngayon. Sino po sumaksak kay nanay? Nahuli po ba? Hindi ko alam. Santino, pasensya na. Ako ang kasama ng nanay mo nung nasaksak siya pero wala akong nagawa. Hindi nyo naman po kasalanan yun. Ang may gawa nito ay dapat natin sisihin. Magbabayad ang may gawa nito kay nanay. Santino, huwag ka nang mag-isip ng paghihiganti. Ang importante, ligtas ang nanay mo. Pero kung nandito po si Kuya Tanggol, ganoon din po ang gagawin niya. Hahanapin niya ang may gawa nito kay nanay. Hayaan mo na yung mga pulis ang maghanap sa sumaksak sa nanay mo. Huwag ka nang sumama sa gulo. Santino, sabihin mo nga sa akin. Ano pang nangyayari sa nanay mo nitong mga nakaraang araw? May alam ka ba? Sabihin mo sa akin. Wala naman po siyang nasasabi sa akin. Pero napapansin ko pong palaging tulad at problemado si nanay. Parang may malaking dinadala. Bakit May nasabi po ba sa inyo si nanay? Kaya alam po ba kayo? Wala rin akong alam. Nagulat na lang ako sa gulong nangyari. Record-breaking ang inyong suporta. Gabi-gabing tutok na tutok saan mang sulok ng Luzon. Hello, mga kabatang Quiapo. Nandito po kami ngayon sa Barangay Poblacion, San Pedro, Laguna. Samahan nyo kaming mga tokbahay at alamin ang pinapanood nila. Tao po! Ayun, nanonood na talaga sila, di ba? O, di ba? Ayan na. Ayan na. Love the eye. Graduin mo lang talagang as a friend lang. Of the day. Hindi kagandahang gabi sa isang hindi kagandahang isang yan. Pumunta sa joynow.ph o scan ang QR code para sumali sa Prime Time Panalo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kamusta ka? Ayos ka lang ba?
Makirot pa ba ang sugat mo? Medyo. Tess, pinag-alala mo ako. May suspecha ka ba kung sinong gumawa nito sa'yo? Wala eh. Nay, kasi na po kayo. Huwag muna kayo masyado mag-tears, Nay. Dahan-dahan lang. Ano pa kayo? Okay na ako. Matagal ka na dito. Nakakaya naman sa amo mo. Dito na naman si Santino. Sige na, umalis ka na. Pakisabi na lang maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Tess, pero hindi kita pababayaan. Sisiguraduhin kung okay ka bago ako umalis. O ka ba? Nandito na si Santino, hindi rin naman ako pababayaan ni Santino. Sige na. Sigurado ka? Tsaka isa pa. Siguro si Rigor papunta na rin. Baka mamaya mag-abot pa kayo. Gustuin ko mang bantayan ka. Pag dumating ang asawa mo at pang-abot kami, lalo lamang magkakagulo. Babalikan kita pag may pagkakataon. Ingat ka. Pagaling ka, anak. Pagaling ka, anak. Ikaw din, mag-ingat ha. Ate mo, alone. Ala, pwede na po kayo. Huwag na. Bantayan mo ng nanay mo. Sige po, La. Ingat po kayo lahat. Sige, Santino. Bantayan mo nanay mo. Huwag na huwag yung mababanggit ito sa Senyora Bettina nyo. Ha? Kapag nagtanong, ang sagot nyo ay nakipag-meeting ako sa isang kliyente. Klaro? Opo, senyor. Senyor, pasensya na po. Sobra na po ang abala ko sa inyo. Kumusta na si Marites? Gising na ba? Opo, maraming salamat daw po. Tindeng, ha? Kung ano man ang maitutulong ko. Sa bayarin, sa therapy, kung ano man, sabihin mo lang. Naku, wag na po. Sobra na po ang tinutulong niyo sa akin. Tindeng, alam kong nangangailangan ka. Sige na, para kay Marites. Sige po. Maraming salamat po. Pero pagtatrabahuhan ko po itong tulong ninyo. Sige. Bukas, aayusin na ng accountant ko ang bayarin dito. Salamat. Sasabay ka ba sa akin pa uwi o magpapaiwan ka? Pwede po ba? Kasi dumating na po yung apo ko na magbabantay sa nanay niya. Sige, buti. Yan ba yung apong sinabi mo sa akin na dating nakakulong? Ay, hindi po. Ito po ang bunso kong apo. Yung kinikwento ko po sa inyo, yun ang panganay kong apo. Ah, ganon. Siguro naman balang araw makikilala ko rin siya. Pag nagkataon po, ipapakilala ko sa inyong apo. Tayo na. Hindi ako nagtatapos kay Marites. Susunod-sunurin ko ang lahat ng mahal mo sa buhay para maisakatuparan ko ang pangakong aking binigay sa aking anak.
Boss, dinala na po sa ospital si Marites. Stable naman po yung kalagayan niya. Anong ospital? Dito sa Bernardino Hospital. Nagpapahinga siya sa ward. Sige. Pupunta ako dyan. Ang laki na pala na kailangan nating bayaran dito. Oo nga po, Nay. Nasaan na ba ang tatay mo? Alam niya na kaya yung nangyari? Nagkausap na ba kayo? Hindi pa po, Nay. Pero sigurado po ako, Nay, na makabalitaan rin yung nangyari sa inyo. Sino po kaya may gawa sa inyo nito? Hindi ko alam eh. Pasensya ka na. Pati ikaw nag-aalala. Ano ka ba naman, Nay? Ang mahalaga, maayos na po kayo. Basta, Nay, pag may kailangan po kayo, magsabi lang po kayo. Salamat, anak. Ma'am, sir, may mga gamot po tayong ibibigay sa pasyente na kailangan niyang inumin kaagad. Ito po yung reseta. Sana po makabili po tayo ng gamot kaagad. Sige po, salamat po. Nurse, sandali. Nurse, wala kasi kaming dalang pera eh. Pwede bang bukas na lang namin gulin itong mga gamot na to? Tapos yung deposito din namin dito sa ospital, pwede bang bukas na lang? Kasi hinihintay ko pa yung asawa ko eh. Ma'am, kailangan niyo po agad inumin yan para hindi po magkaroon ng komplikasyon yung sugat ninyo. Sige po. Salamat. Nay, pwede bang iwan ko muna kayo dito? I-discarte lang po muna ako ng pera. Sandali lang po ako. Anak, ang mabuti pa siguro, hintayin na lang natin ang tatay mo. Ha? Huwag na ikaw. Pero, Nay, sabi po ng doktor, kailangan niyo na pong inumin to eh. Para maging maayos na po ang pakiramdam niyo. Sandali lang po talaga ako, Nay. Pangako. Salamat, anak. Nay, babalikan ko po kayo agad. Sige po, Nay. Maaring ang namana ng isa sa mga anak ang sakit niya. Ibig sabihin, nanganganib ang isang kambal? Sa kagustuhan nilang magkaroon ng milagro. Ang nangangailangan ng agwa benditang ito, ang aking pamangkin. Nagawa nilang magkasala sa isang mabigat na krimen na siyang magbubunga sa hindi maipaliwanag na sumpa. Bakit kailangan mangyari sa atin to? Hintayin lang ng Diyos. Isang muka mula sa iisang dugo at laman, pero magkaiba ng kaanyuan. Tita, sorry na. Hindi mo kasi dapat pinapakilaman ang gamit ko! Kaya ba nilang mahalin ang isa't isa kahit na patuloy silang pinagkukumparan ng lipunan? Paano ba natin ang mabuong pamilya natin? Agua Bendita. Weekdays, 4 p.m. Sa Kapamilya Online Live. Simula na ng tapatan ng mga palaban. Bagong aabang
abangan, bagong panggigigilan at bagong tututukan ng mga kapamilya. Napakaganda ng cinematography, napakaganda ng storya. Napakagaling po ng mga artista na kasali rito. The place, the location, it's something refreshing, and the cast, superb ang acting. Nakakatuwa na iba't ibang sides ng mga artista yung makikita this time. Isa po sa napakagandang serye na napanood ko ang Lavender Fields. Kakaibang Jody ang mapapanood dito na nag-action, naglaban, talagang napakahusay niya dito. You have to watch out for Miss Janine Gutierrez here. Sobrang wow. Yes, walang halong exaggeration ha. Napakahusay, para kang nanood talaga ng isang pelikula. At sobrang happy talaga ako kay Jericho Rosales dahil finally, back to teleserye na talaga siya. Sobrang ang ganda-ganda, kaabang-abang. Lavender Fields, 8:45 p.m. katapos ng FPJ's Batang Quiapo. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo para humingi ng proteksyon sa dalang panganib ng bagyo. Pasilungin mo po kami sa iyong walang hanggang pagmamahal nang mapawi ang lahat ng pangamba sa aming mga puso't isipan at para kami ay manatiling ligtas, lalo na po ang mga magigiting na rumeresponde sa aming mga kababayan sa tuwing may sakuna. Hilumin mo po ng iyong mapaghimalang kamay ang mga nangangailangan ng ginhawa. Itinataas po namin sa iyo aming mapagkalingang Ama ang aming mga buhay. Amen. Ano to? Kuha ng isa. Ano mabunot mo, kailangan mong gawin. Tapusin natin to. Kulang atras. Wala. Sige, titigan tayo. Sino yung unang pumikit, sa kanya mapupunta yung isang dare. Layo, parang hindi ko ata kaya yun. Mutapong ko, diba? Alam mo yung pinakaayaw ko sa isang tao. Bebe, natanong niyo na ba kung bakit nila tinuloy yung dare? Ay naku, dati pa niya gusto si Laya. Enorme pa lang, no? Ano ba kasing nabunot mo? Patingin na, dali! Sino ba yung iyo? Sa Kapamilya Online Live, panalo tayo! Panalo people! Panalo ang viewing experience live and on demand. From the Philippines to the world! Available in Asia, Europe, Australia, and New Zealand. Glow with the dark. Golden sa saya. Balutin ko na to. Kabugerang kabugera. Golden sa aksyon. Kapatid kita! Mukhang inisahan lang yata tayo nito eh. Saan ang pera? Kumikinang ang mas pinalakas na prime time bida. I'm sure kilala mo ako. Ikaw ang nagpahantin sa akin. Watch Kapamilya Online Live, ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Kasing linaw ng tubig, ang katotohanang hindi sila bagay para sa isa't isa. Hindi ba kita nagawan ulit? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Single nga ako. Single mother. Pero kasing labo man ng langis ang tadhana nila. Paano kung iwanan mo rin ako katulad niya? Kami ng anak ko! Ay rin ako to. Ako to, si Natoy, na mahal ka. Ginawa nila ang lahat para ipaglaban ang pagmamahalang marami ang nagtangkang magbawal. Sa lahat ng mga babae, may anak pa ang napili mo. Nilang magsama. Palaging merong nakikihati. Kailangan ko mapawi si Latoy. Ako! Ako ang wife! Wala pa talagang pag-asang umibig ang isang tubig at langis. Weeknights, 10:15 p.m. Sa Kapamilya Online Live. Nagbaboxing ka pala. Opo kuya, may tugtog po kayo kuya. Ba, siyempre. Ready na ako sa aking special kid. Ako pala si Unhappy. Ngayong gabi. Yung nanliligaw sa akin, yung pag-iintindi niya sa akin, sagad-sagaran. Klingi lang ako, pero may uuwian pa rin ako. Kanina ko lang kasi napil na gusto pala. Nakakaya din naman yung sa lalaki sa labas. Masyado siyang madikit dito sa bokdog eh. Buka nga sa akin, bakit ba nalayo ka sa akin? Ayaw mo sa akin. Brother Gen 11. Ngayong Biyernes. Rafael Sagrado is my president! Manunumpa na bilang Pangulo. Sagrado nga ang pamilya, pero mas sagrado ang batas. Talunan ako sa laro ng sagrado. Pero hindi ito magtatagal! Maghihiganti ako! Kauumpisa pa lang ng termino. Gulo agad ang bubungan. Secure the perimeters.
Nandito daw sa Crestwood si Moy. May mga pulis sa labas. May nakabang sa lahat ng entrance at exit points ng Crestwood. Nandito pa rin siya. Kaya kung sino man sa inyo makakita kay Malonzo, ipagbigay alam niyo agad sa mga pulis. And I want Gamma Sigma Psi to be credited sa paghuli sa kriminal na yan. Pamilya Sagrado, 9:30 p.m. Nasaan si Jasmine? Hindi kasama sa mga biktima si Jasmine. What if Tyrone told her everything? Dad, paano kung madami na siyang alam? Bawal huminga. Baka gusto mo isunod ko yung anak mo. Dahil ang dalawang babaeng palaban Nasaan na siya? Hanapin niyo! maghaharap na. I'm sure kilala mo ako. Ikaw ang nagpahanting sa akin. Dinamay mo pa nanay ko. Kasalanan mo! Lavender Fields, weeknights, 8:45 p.m. Salamat sa pagsali mga ka-prime time! Ito ang tamang sagot sa ating question of the day. Letter A, Roda, Tutok, Hula, Panalo! Sa prime time, Panalo! Sir. You know? Oy, sila tanggol! Tanggol! Saan galing? Pinuntahan namin yung mga tao magtatrabaho sa atin. Kumayag sila magtrabaho sa atin. Tanggol! Tuloy-tuloy na ang pagyaman natin! Oh, mukhang nakaayos na kayo. Oh, uwi na tayo kasi baka abutan tayo ng dilim sa dagat. Halika na. Okay, back to Manila. Go! Tama na tayo! Kung mayroon mang pagtingin, ito nga pala nabili ko sa Quiapo kahapon. Agad na sisirain. Para sa'yo pala ang bestida na yan. Nilalandian! Dadagdag na sa pasakit. Ang pinaghihinalaan ko yung mga kalaban ni Tanggol eh. Singil ka na sa lahat ng kapalpakan mo bilang isang ina. Magbabangga pa ang mga galit. Anong ginagawa mo dito? Kaya mo makatulong ako sa'yo. Pwede ba umalis ka na? Baka biglang bumalik ang asawa ko, lalo nagugulo ang pamilya ko kapag nalaman niya buhay ka pa. At diamante na. At diamante ka pa. Balik ang asawa ko, lalo nagugulo ang pamilya ko kapag nalaman. Pwede ba umalis ka na? Baka biglang bumalik ang asawa ko, lalo nagugulo ang pamilya ko kapag nalaman niya buhay ka pa. At diamante na. Meron tayong papasuking malaking negosyo. Hindi na kami papayag kung magiging tao-tauhan nyo lang kami. Ang gusto namin ngayon, may porsyento na kami sa bawat transaksyon na gagawin natin. Tanggol, nakahanap na ako ng bayar ng diamante. Magiging bato pa ba? Napakaganda. Mas maganda yan kung babayaran mo na kami. Kulang yung pera ko. Mukhang iisaan lang yata tayo nito eh. Set up mo kami. Nasaan ang pera? Mapulis to! Put your gun down now! Tasama! Mapulis to! Tara na! Boss! Tago! FPJ's Batang Quiapo.
Kung mayroon mang pagtingin, Ito nga pala nabili ko sa Quiapo kahapon. agad nasisirain. Para sa'yo pala ang bestida na yan. Nilanan nila siya! Ay, bakit Dadagdag na sa pasakit. Ang pinaghihinalaan ko yung mga kalaban ni Tanggol eh. Sige ka na sa lahat ng kapalpakan mo bilang isang ina. Magbabangga pa ang mga galit. Anong ginagawa mo dito? Kaya makatulong ako sa'yo. Pwede ba umalis ka na? Baka biglang bumalik ang asawa ko, lalo nagugulo ang pamilya ko kapag nalaman niya buhay ka pa. At diyan, Umalis ka na. Baka biglang bumalik ang asawa ko, lalo nagugulo ang pamilya ko. magbabangga pa ang mga galit. Anong ginagawa mo dito? Kaya makatulong ako sa'yo. Pwede ba umalis ka na? Baka biglang bumalik ang asawa ko, lalo nagugulo ang pamilya ko kapag nalaman niya buhay ka pa. At diamante na. Meron tayong papasuking malaking negosyo. Hindi na kami papayag kung magiging tao-tauhan nyo lang kami. Ang gusto namin ngayon, may porsyento na kami sa bawat transaksyon na gagawin natin. Tanggol, nakahanap na ako ng bayarang diamante. Magiging bato pa ba? Napakaganda. Mas maganda yan kung babayaran mo na kami. Kulang yung pera ko. Mukhang iisahan lang yata tayo nito eh. Set up mo kami. Nasaan ang pera? Mga pulisto! Put your guns down now! Pasok ba, mga pulisto! Tara na! Boss! Tago! FPJ's Batang Quiapo. What? Grand Fantasia has a new class? That's right, it's Ninja. Ninja's early adventures are particularly pleasant. With superb dual wielding, they excel in both melee and ranged combat. Enemies won't even touch you before they're gone. After changing class, you can advance to Spy or Imperial Court, learn sustained damage area skills, and dominate the battlefield. This versatile class is the favorite of players seeking the ultimate experience. Hurry and reserve the new class Ninja. GAC Motor. Meron ngayong isang pelikula na sobrang kontrobersyal. Napakaraming nagagalit sa pelikula na to. And I do understand kung bakit. Dahil sa title pa lang, no? Dear Satan. Ang unang naisip ko talaga na maraming mabubuisit at ma-offend. Especially bilang isang Catholic nation. Galit talaga sila. And hindi rin nakakatulog, no? Na at unang tingin, para talaga siyang satanist propaganda. Ganun talaga yung parang mensahe na binibigay niya na parang yung mga bata magsulat kayo ng letter kay Satan. Ganun talaga. Pero pabaya hihimayin natin to Para sa episode natin ngayong araw, aalamin natin bakit kaya si Satanas ang bida sa palabas na to. Ito ang controversial movie, Dear Satan. Bago po tayo magpatuloy, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin niyo lang po yung question of the day sa dulo ng video natin at hihingi lang po ako ng kapatawaran sa inyo. Nilalagnat ako ngayon, so wala po akong ligo. Pasensya na, wala akong kaayos-ayos. Nag-chills ako kanina, pero sabi ko, gusto ko reactan to. So habang medyo ayos pa yung pakiramdam ko ngayon, nag-film na rin ako. Pero barado po yung ilong ko, so sorry na. Anyways,
reactan na natin yung pelikula na to. Honestly ha, nung narinig ko pa lang yung title, alam ko na yung premise ng kwento. Hindi ko alam kung familiar kayo, and tinatry ko ring search, hindi ko na mahanap yung original. Pero noon kasi, merong isang viral post. Papakita natin yung isa sa mga letter, no? May viral post, I think, 9gag era pa to eh. Kung alam nyo yung 9gag, hindi ko alam kung may 9gag pa ngayon. Merong isang bata na sumulat kay Santa. Marami kasi, especially sa US, diba, sumusulat talaga sila kay Santa. Pero dahil bata pa nga sila, hindi pa marunong mag-spelling, nami-misspell nila yung word na Santa, and instead, nagsusulat sila kay Satan instead. Okay. Ngayon, nag-umpisa to ng napakaraming memes. So, pakita natin dyan. Actually, ang daming mga bata pala sa kanila na ganito, nami-misspell talaga for some reason. Common siya. Okay. Papaka-honest ulit ako. I know maraming ma-offend sa premise and title ng movie na to, pero kasi, I think under the impression talaga ang lahat, no? And ako nakita ko rin to, na si Satan talaga yung sinulatan ng bata. Which is kung ganito talaga yung premise, X talaga. Ngayon, ako kasi, hindi na bago sa akin yung ganitong mga konsepto. Marami kasi akong mga napapanood ng mga series, games, movies, na nag-feature ng devil bilang mga bida, no? Nandyan yung Lucifer. I think marami sa inyo nakakaalam ng series na to. Hindi ko siya pinanonood. Rinay ko, pero hindi ko siya nagustuhan. Pasensya na po. Pero meron ako isang magandang napanood, yung Has-Been Hotel. Ayan. Ang bida naman dyan ay si Charlie Morningstar. I think anak siya ni Lucifer. Hindi ko maalala. Pero parang ako anak siya ni Lucifer. Actually, ang ganda nun. Sa totoo lang. Isa pa sa mga paborito kong laro ay yung Shin Megami Tensei na series. Para siyang Pokemon, pero demonyo yung mga monsters mo. Iba-iba mga Lilith, Beelzebub, mga ganon. Eto na. Wala pa yung palabas. Aba, galit na yung mga tao. Catholic Nation tayo eh. Understandable. Kung pupunta ka sa mga reels, sa TikTok, ganyan, makikita mo, ang dami talaga nagre-rage. Rage talaga yung gagamitin kong term kasi galit na galit po talaga sila. Especially, may mga friends din ako from religious groups. Talagang all out sila na talagang voice out nila na dapat ibanto, ganyan. May nakita pa ako na sa sobrang offended nila, may mga articles na official na nire-request na rin nila na nilelabel nila yung movie as deceitful. They are calling bans over concerns para sa mga kabataan. Puntahan natin yan mamaya ha. Needless to say, the reactions were strong. Pupuntahan natin yung movie. Sisilipin natin. Ito yung poster na ginamit nila. Makikita mo si Paolo Contis, and I think siya talaga yung perfect na gawin nilang Satan dahil sa mga issues niya, in-embrace niya na rin eh, yung ganung image niya eh. Satanas siya na nakasuot ng damit ni Santa. Tapos, may bata sa ilalim niya, which is medyo tagilid nga, kasi parang tinuturuan mo na kademonyohan talaga yung bata. Naiintindihan ko po kung bakit nagagalit ang mga tao. I think ang major flaw of this movie is mali yung pag-convey nila. Para talaga siyang propaganda for Satanism. Mali yung packaging. If it makes any sense. Mali yung packaging. Yun yung nakikita kong unang major flaw. Okay, so ito yung cast. Si Paolo Contis, pati yung bata na si Sienna Stevens. Hindi ko kilala pero napakagandang bata. Mukhang manika, ganon. Parang nung bata si Jillian Ward. Parang ganon yung itsura niya. MavX Productions yung gumawa ng pelikula. And I think may mga pelikula na sila kay Paolo Contis. Kung hindi ako nagkakamali, parang correct ako. Yung bading si Paolo Contis na na wrestler, yun din ata yung gumawa nun, kung hindi ako nagkakamali. Para sa susunod na parte ng video natin, pupuntahan natin yung trailer. Titignan na ngayon natin yung plot ng pelikula. Umpisa pa lang ng trailer, makikita natin na tama ako sa hula ko. Hindi ko pa nakita talaga to, hindi ko pa napapanood, hindi ko pa nababasa. Tama ako sa hula ko na yung plot niya ay base dun sa mga viral post na nakikita ko noon. Ay, hindi ko mga 10 years ago na yan eh, sa 9gag eh. So, nagsulat yung bata, ayan, pakita natin, animated pa, no? Nagsulat siya kay Santa, pero Satan yung nasulatan niya. Hindi niya alam. Hindi siya aware. Yung mga alam ko maraming ma-offend ng mga religious na mga dito, mga taong religious. Pero mamaya tignan natin din yung side nila kung bakit ginawa nila to. Sabi niya, Dear Santa, pero Satan yung nakasulat. Ang wish ko po this Christmas is to meet you and be with you. Sana po ay mapagbigyan nyo yung wish ko. I will wait for you every day sa Home for the Angels.
Please, yung Home for the Angels feeling ko orphanage. Hindi ako nagkakamali po Kasi hindi ko pa naman napapanood yung pelikula, trailer pa lang. So, base trailer, I think maraming nagsusulat talaga kay Satan at akala nila si Santa yung sinusulatan nila. And Satan takes this opportunity para kumuha ng kaluluwa ng mga bata. Yung kaluluwa, ibig sabihin, hindi naman kinukuha at pinapatay niya, kung tinuturuan niya para maging masama, no? Para diretso impyerno yung mga bata. Ganun yung pagkakaintindi ko. Ngayon si Satan, para nga makuha niya yung mga kaluluwa, I think tinuturuan niya yung mga bata para maging greedy. 7 Deadly Sins actually, meron pang part na doon tinitignan niya kung magugustuhan ng bata yung lalaki. Pero yung dog, yung gusto ng bata. Tinuturo niya to. Alam na natin yung 7 Deadly Sins na yan. Pero napansin niya na yung mga ginagawa at tinuturo niya, nagpa-backfire meron dito. Kailangan mag-shopping ka ng napakarami, ganyan pag mayaman. Pero yung bata, lahat ng pinag-shopping nila, binigay sa mga nangangailangan. And instead na gumawa ng kasalanan yung bata, ginagamit niya yung mga tinuturong kalokohan ni Satan para gumawa ng kabutihan. Ngayon, nakita ko na yung mga susunod na part and medyo cookie cutter plot na sila, no? Si Satan, gumaan yung loob sa bata, yada. May isang point na I think nasagasaan yung bata. Di pinakita Pero I think siya yun. And si Satan, pumunta pa sa simbahan, I think to ask God for help. Feeling ko kakausapin niya si Jesus dito. Ito yung nakikita kong problema Pasensya na po kayong lahat. Nilagay na nila yung buong kwento sa trailer. Paano pa natin panonoorin, di ba? Nalala na yung buong kwento Wala nang point. Yun lang yung pinaka-honest na criticism ko dito. Okay, so ano nangyari after all the backlash? Nag-apologize sila. I think hindi rin nila ine-expect na mangyayari to. If I'm being honest sa tingin ko puro mga religious din po puro religious din yung mga tao na nasa likod ng production nito. Kasi kung makikita mo yung trailer, very, kumbaga God-centric yung palabas, no? As much as Dear Satan yung title, yung mga tinuturong virtues sa simbahan, nandun malalaman mo naman kung kung religious yung gumawa ng pelikula Please correct me if I'm wrong, pero yun yung nafe-feel ko, yun yung hula ko. Mga religious din po yung mga tao na gumagawa nito. And I think maganda talaga yung intention. Summarize natin po, no? So, sabi nila, yung konsepto daw ng Dear Satan, ayon to sa apology nila may goal na i-explore yung theme ng kabutihan versus kasamaan. Eto na ito yung dahilan kung bakit nasabi ko na religious din yung mga tao na nasa likod ng production nito. Kasi pinapakita nila na yung bata, dahil guided siya by faith, nasa apology din po nila to, no? At dahil nasa puso niya yung kabutihan ng Panginoon, kaya niyang i-resist yung temptation at i-embody yung word na ginamit nila is yung virtues of righteousness. Ayan talaga yung mga tinuturo sa simbahan kasi nakita ko rin na may intention silang palitan yung title. I think lahat ng problema sa pelikulang ito ay nasa title and poster. Yun, yung marketing nila. Hindi ko lang alam, tinatry ko pong i-search kung ano yung papalit nilang title pero hindi ko pa makita at this point. So yun, ako wala akong problema sa movie talaga. Nakikita ko rin na maganda rin yung intention nila. Yung title lang siguro talaga, parang tinuturuan nga yung mga bata na maging tinuturuan maging satanista. Parang ganun yung talaga. Siguro, trigger word lang talaga din yung salitang Satan para sa mga kapatid natin na religious. Pero tatanungin ko kayong lahat para sa question of the day natin, mag-like, subscribe at notification bell kayo para sa 1,000 Gcash giveaway. Tatanungin ko kayo, does this movie, title, poster, yung mismong plot, does it offend you? Gusto ko marinig yung honest thoughts ninyo. And tanong ko lang din, papanoorin mo ba ang pelikulang ito? I-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po, si Clara III, nagpapaalam. Kapag film ako, kahit may sakit ako, ano kayo? Itong Dear Satan, siya alam ko based siya dun sa meme na yung dyslexic na bata na sumulap kay Santa, pero yun nga dahil dyslexic siya, nagkamaling spelling. But yun nga, ang dami nagtatanong sa akin na lalim.
Lamang po, si Clara III, nagpapaalam. Kapag film ako, kahit may sakit ako, ano kayo? Itong Dear Santa, alam ko based siya dun sa meme na yung dyslexic na bata na sumulap kay Santa, pero yun nga dahil dyslexic siya, nagkamaling spelling. But yun nga, ang dami nagtatanong sa akin at nagdi-DM ano daw yung masasabi ko sa pelikula. Obviously, it's fiction. At wala sa expectation ko na yung movie ay magiging biblical at all. Kung taste yung pag-uusapan, honestly, hindi ko siya cup of tea. Hindi siya yung trip ko. Pero if the question is kung paano ko siya ituturing, ituturing ko siya parang Bunsong Carabin, starring Matet. Or Lucio and Miguel, starring Body and Soul. Or parang Honey, Nasa Langit na Ba Ako, starring Jano Gibson, Regine Velasquez. Or parang My Guardian Devil, starring Jimmy Santos. Or even parang may bukas pa si Santino. Yes, they are using divine or biblical elements, pero clearly, wala akong aasahan na something biblical or accurate doon sa mga pelikulang yun. Will I allow them to do that? Sa totoo lang, hindi ko na naman hawak yun. Nung nauso na ang tawag kay God ay bro, yung pinauso ni Santino, honestly, meron na akong apprehension doon. Pero ang hawak ko lang, sa circle of influence ko lang, ay yung pamilya ko. So doon, pwede ako mag-intentional sa mga anak ko na, mga anak, pag magpe-pray kayo, huwag yung sabihin bro. So parang ganun. As an artist, creative freedom nila yan na gumawa ng ganyang pelikula. Pero kung ano yung nasa control ko, yun lang yung control ko. Sek, patulong. May death threats po kasi ako. Yan ang sabi ni Alice Go kay Ben-Hur Abalos sa isang video na ipinost sa Facebook. Pinanood ko yung buong video, medyo curious ako kasi may mga parts na minute sila. Anyways, dahil dyan sa video na yan, umiikot na yung speculation sa mga utak ng mga tao. Napakarami na, no? Na kumbaga naaalarma na kasi ayaw nilang maulit na makatakas pa ulit itong si Alice Go. At syempre, bilang mga Pilipino, nag-iisip din yung mga tao kung sino ba talaga yung totoong kakampi at sino yung hindi talaga kakampi. Dahil alam po natin na mayroong mga kakuntsaba na mga Pilipino itong si Alice Go. So naiintindihan natin silang lahat. Anyway, nakabalik na po ng Pilipinas at haharap na sa Senado, I think sa Monday, at sa taong bayan, ang peking Pilipino na si Alice Go. Ngayon habang nag-e-expect ang lahat na finally magigisa na siya, finally malalaman na natin yung katotohanan, merong kakaibang problema na nag-a-arise ngayon at kakaibang issue. At yan ay yung picture taking. Teka, bakit ganun yung usapan? Bakit picture taking? Marami ang nagtatanong ngayon. Naintindihan ko naman yung mga tao, if binibigyan ba ng special treatment si Alice Go? Bakit nga kaya parang celebrity pa yung pagtrato sa kanya sa mga larawan niya? Titignan natin yan ngayong araw at gusto kong marinig yung mga thoughts nyo about this Ang pag-uusapan natin ay ang pagbabalik ni Alice Go.
Bago po tayo magpatuloy, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin nyo lang po yung question of the day sa dulo ng video natin. Promote ko lang din po yung TikTok ko at saka yung Instagram ko. Nag-upload na po ako dyan ng Reels at saka ng mga TikTok. Kaya, punta na kayo doon. Anyway, magdi-disclaimer lang po ako, no? Bago natin ipagpatuloy yung video natin, na para sa video natin ngayong araw, medyo slight on the commentary side tayo, as much as story tayo today. Kasi gusto ko rin marinig yung thoughts nyo about this. Also, humihingi po ako ng kapatawaran kung medyo nalalayo tayo nitong mga nakaraang linggo sa mga patayan, mga stories natin. Kasi if I'm being honest, sobrang invested po talaga ako. At I think ito yung mga kwento na dapat sinusundan talaga natin because it directly involves us as Filipinos. Ako talaga yung gigil factor ko dito, nandun talaga eh. That being said, I have compiled and made a playlist of all of our Alice Go videos para mas maintindihan nyo rin at mapanood nyo na parang isang pelikula ba para dire-diretso yung timeline. Lalagay ko po sa ilalim yung link ng playlist. Diretso na po tayo sa kwento natin ngayong araw. Para umpisahan yung video natin, titignan natin itong mga mugshots ni Alice Go. Nakalagay dyan yung parang placard niyang ganyan. Alice Go Ileal alias Go Waping. Section 3 of RA 3019 as amended and Section 3H of RA 3019. Anti-graft and corrupt practices. Ang bigat. Kinunan siya ng larawan sa harap, ganyan, tapos dalawang yung side view sa gilid. Honestly, nakakatuwang tignan. And exciting. At may halong kaba sa kung ano mangyayari afterward. But this is where things start to get a little weird. Pakinggan nyo tong mensahe ni Senator Risa Hontiveros. Tinatanong niya. At ang ginamit niya pang term, bakit parang ginagawa niyong fan meet to? She warned government officials. Sabi niya, huwag niyong gawing social event. Kasi tandaan ninyo, may ginawang kabalbalan yan sa mga kababayan natin. Ako I think it's setting the mood. Kasi ito kalaban ng bayan. Kalaban ng bayan. Tapos makikipag-picture-picture. Ay, yung akin lang magalit po kayo sa akin. Yan ang komentaryo ko. Dapat ipinapakita natin na kalaban to. Diba? Pero may rason din kung bakit sa tingin ko ganito yung magko-conspiracy theories ako mamaya. So pakinggan nyo. Nakikita ko rin sa mga comments even dito sa YouTube ko, may mga naaawa sa kanya. Kaya i-remind ko lang po kayo no, kung ano yung mga kabalbalan na pinaggagawa nila sa Pogo, yung human trafficking. Napakabigat po niyan. At kung titignan mo lahat ng ginawa niya, hindi ka maaawa. Huwag tayong maawa sa mga taong gumagawa ng kalokohan. Deserve nila yan. Hustisya nila kung ano yung matatanggap nila after this. Eto na ngayon yung mga photos at videos na titignan natin. Ano ba yung mga yan? Bakit galit na galit sila? Kung babalikan natin tong mugshot, actually parang ang fresh niya pa. Wala namang masama kung gusto niya maging fresh sa mugshot niya. Wala akong nakikitang problema. Eto ngayon yung kinaiinisan ng mga tao. May mga pictures kasi siya nung turnover niya mula Indonesia papuntang Pilipinas. At kung makikita nyo, no, nandyan yung kinakamayan siya. Basta parang waki-waki lang, ganon. Nagtataka ngayon yung mga tao kung bakit ganyan. Hala, bakit parang parang heroes welcome pa yung nangyayari. Parang celebrity. Yun yung ginagamit nilang term. Ito yung pinaka-kinaiinisan ng mga tao na picture. Yung kasama niya si Ben-Hur Abalos at si PNP Chief Romel Marpil. May mga layers ng problema dito. Ayan, makikita nyo nakaganit. Japan-Japan pa ba ang tawag dito? Panahon namin kasi Japan-Japan ang tawag dyan. Itong dalawa kasi, sinasabi ng mga tao, bakit ang saya-saya nyo? Yung pagkatakas ni Alice Go, kayo may kasalanan. Kayo may kasalanan kung bakit wala yan dito. Kaya medyo tumaas din yung kilay ng mga tao. Na pinafront nila yung sarili nila when in reality is sila yung may kasalanan kung bakit nakatakas in the first place. That's how I understand the hate of the masses. Yung pagkakaintindi ko po Pero tignan natin mismo kay Alice Go. Yun kasi yung tanong, bakit ang saya? Tinignan ko, may sinabi rin siya na, oo, naiintindihan ko. Sabi niya sa isang interview, kino-confirm ko po lahat ng sinabi ni Secretary na mayroon akong death threats. Humihingi ako ng tulong sa kanila. Masaya din po ako na nakita ko sila. Sabi niya, I feel safe po. Sino-confirm ko po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Ay.
Oo nga. Sasaya ka nga. Kasi, aminin na natin ha, sure ako, kung sino man po yung may kasalanan talaga sa Pogo, gustong mawala na itong si Alice Go. Prior to this ha, if nanonood po kayo ng last upload ko, sinasabi ko sa inyo na I think may chance maging state witness. Paki-correct po ako sa technicality nito, no? Naniniwala ako na may mga ganyang usapin na, kaya medyo okay na yung usapan, no, na hindi na ginagawang parang kontra. Ihula ko, speculative po ito ha. And hindi natin maririnig kung ano itong mga planon to until it actually happens. Until ma-announce, eto si Alice Go, sasabihin niya na yung katotohanan. Kailangan natin hintayin yung point na yan. Ito yung isang video nagva-viral ngayon. Makikita, sabi ni Alice, Sek, patulong, may death threats po kasi ako. And parang nagkakaintindihan sila kung kanino galing itong death threat. Yan ang hula ko. Parang nagkakaintindihan sila. Hi, Sek. Alice. Oh, ikaw pala si Alice. Hindi Opo, nakita ko tayo before. Saan? Tarlac po, Sek. Ando ka ba nung mayor ka doon? Opo. Ando sila, no? Sila governor? Opo, Sek. Yung nagpunta. Ikaw talaga. Sek, patulong. May death threat pa kasi. Di bale, basta importante. Totoo, tingnan natin ito. Ha? Kaya nga, kumuha na kami ng private plane dito para maano. Kasi ako tingin ko para ngayon Chinese. I think may malaking tinik na nawala sa chest niya na mabibigyan na siya ng protection from this. Prior sa pagbabalik sa Pilipinas ni Alice, sinasabi niya na to, may nakita akong article na gusto niya na talagang sumuko, pero natatakot talaga siya for her safety. Ito galing sa legal counsel niya. Marami kasing threat, internal at external. We don't have to elaborate on that. Siguro hindi pa time para sabihin. Yung mga talagang detailed na usapan, bound kami ng lawyer-client privilege. Pero basically, gusto niya talagang sumuko. Galing to kay Stephen David ha, yung legal counsel ni Alice Go. Now, eto na yung komentaryo ko. Now that we have established this, may kinatatakutan si Alice Go. At kung sino man yan, naniniwala ako sa puso ko na yan ang dapat sisihin sa kung ano man ang mga nangyayari sa Pogo. At yan ang dapat sisihin na yan yung mga Pilipinong traidor ng bayan, kung sino man po sila. So, kailangan nating hintayin kung paano magpe-play out to. May sinagsasabi sa puso ko, no, na yun yung kinatatakutan ni Alice Go at I think takot sila na maging state witness itong si Alice or kung ano. Inuulit ko po, hindi ko po alam yung teknikalidad ng pagiging state witness pero I think yon yung end game ni Alice Go, which is scary. Again, magic word ko po for today is speculative. Don't take my word for this. Komentaryo ko lang po ito. I think na kung sino man ito at kung ano man yung planong ito na discuss niya na kay Ben-Hur Abalos, hula ko lang po ulit yan, na ready na siyang magsabi. That's just what I think. But let me know kung ano yung iniisip nyo about this. Ngayon, babalikan natin yung mga larawan. Ito yung naging pahayag ni Ben-Hur Abalos kung bakit nakikipag-picture taking daw sila. Actually, pati si President Bongbong Marcos, nagsalita dito, sinabi niya na normal naman daw talaga yon para i-document siguro, ganyan. Normal naman talagang picturean para i-update din siguro yung mga tao, ganun mga bagay. Pero, eto ngayon ha, naniniwala ako na pagdating po sa Senado ni Alice Go, if I'm not mistaken, Monday daw mag-i-start na, no, yung mga pagko-question ulit sa kanya. Nakasuot na rin siya I think nakagapos na rin siya sa mga picture at saka mga videos, pakita natin. Naniniwala ako na sa Monday mag-uumpisa lahat ng gulo. Huwag naman po sana umabot sa point na may mga nawawala na buhay. I think, bilang isang Pilipino, no, ang hirap mong sabihin, pero parang yung safety ni Alice Go, yung kailangan proteksyonan natin siya para malaman natin yung katotohanan. Ang weird man, pero yun, yung endgame, na pag nawala si Alice Go, hindi na natin malalaman yung katotohanan. And I think yun yung fear din ni Alice Go. Kaya tatanungin ko kayo, kung kayo ba, nung nakita nyo yung mga picture, yung nakita nyo yung video nila ni Ben-Hur Abalos na parang sobrang bait, sobrang sweet sa isa't isa, okay lang ba sa inyo na ganito yung pakikitungo kay Alice Go na parang artista o celebrity na parang Diwata Pares overload lang siya, O dapat, bilang isang nasyon, bilang mga nakakataas, no, na ipakita sa kanya at sa masa na isa siyang kriminal
at dapat siyang itrato na isang kriminal. Gusto ko marinig yung thoughts nyo ha. Ano lang ha, warning lang ha. Sinasabi ko po sa inyo, speculative lahat ng sinasabi ko sa inyo ngayon lahat. Pero sana maabot na natin yung hustisya na para sa ating lahat at malaman na natin at makaunsad na tayo sa totoong laban, which is kung sino man ang promotor ng mga pogo at kung sino man yung tumulong sa kanya sa pagtakas niya, pagtago, pagiging mayor niya. Dapat ay nako, ayoko na lang magsalita. Anyway, yun lamang po ang video natin para sa araw na to. Ito si Claro III. Ito ang aking kwento. Kinompile ko na po ito ha. Lalagay ko yung link sa ilalim para mapanood ninyo ng buo. Kasi honestly, sumakit ang lower chan. Ang gamot mo, magaling ba dyan? Para sa pool, yung Buscopan. Tanggal ang hilap, ipit, at tusok in minutes. Sa pulang pain, relax ang chan. Buscopan. Dalas inuurirat sa kanya ang kanyang naging glow-up transformation. Pasensya ka na, Stel, ha? Pinaayos daw yung ilong mo? Well, this time, sa panahon po ngayon, wala naman po na kasing masama when it comes to enhancing yourself. Hashtag self-love. Kung dun ka magiging masaya, dun ka magiging confident, ano naman? Tsaka ang mahalaga, kung may budget ka, paggawa mo na. Ayan, magre-reaction lang tayo ngayon. No? I just really think that it's important na gawan natin ng reaction itong issue na to with Stel at yung kaloka-like niya. Actually, kaloka-like in general. Kasi naniniwala ako na napakaraming layers nitong kwento na to. Maraming layers kasi sabay-sabay na nangyayari lahat. Hindi ko alam kung paano ko i-explain, pero sabihin na lang natin na ngayon kasi nakikita ko, if mga memers kayo, nakikita ko na si Stel, yung parang bunot ng September, for the month of September, siya yung ginagawang meme. Lagi ko siya na-share to, bakit siya? Bakit siya yung pinag-iinitan ng mga tao ngayon? Kaya inaano ko, tinitignan ko. Yung meme na yan na sinasabi ko is kinakalkal yung picture niya nung pre-debut niya. I think siya yun, di ba? Pero kung siya yun, eto papaka-honest lang ako. Ano naman, di ba? Ako siya yun. Iba na siya ngayon. At saka kung ganun ba lang itsura niya, hindi nawawala yung talent, di ba? Ano problema? Sobrang judgmental lang talaga natin sa Pilipinas. We all know na meron siya nung pangit issue. Yan, yung mga nakaraan. For some reason, pag sikat ka kasi talaga, it just shows na pinag-uusapan ka talaga ng mga tao at kakalkalin talaga lahat. Walang takas si Stel doon. Hindi ako super fan hindi po ako 18. Pero nakikita ko kasi, lagi akong triggered pag SB19 ang usapan. Kasi ang babaw ng mga issue palagi. Lagi kong na lang. Especially pag may kinalaman sa physical na kaanyuan, triggered talaga ako. Anyways, knowing how judgmental people are, alam kong konektado yung pagiging meme niya ngayong September, yung itsura ng kaloka-like, lahat yan. Yung mga staff ng kaloka-like, feeling ko talaga sadya talaga to. Pero mamaya ko na mamaya na natin tatalakayin. Ito yung photo na binabanggit ko, ayan. Actually, pag nasa Facebook kayo ngayon, sobrang daming memes po talaga. Sabi ko nga kanina siya yung bunot. Minsan talaga nagtataka ako kung bakit nagtatrend yung mga trend. Hindi ko po naiintindihan kung bakit napipili yung mga napipili for that specific month. And then, kaloka-like happen. Alam po natin na biglang bumalik na ulit yung kaloka-like, parang season 4, kung hindi ako nagkakamali. May something conspiracy theories lang to. May something sa loob ko na sinasabing sadya yung pagkuha doon sa kaloka-like ni Stel. Kasi nga, di ba meme ngayon si Stel? Okay, may makakita tayong ganito. Siyempre, on the rating side, pag mas, alam mo, pagtitripa ng tao, kukunin mo for ratings. Yan hula ako lang po. Pwede po kayong magalit sa akin. Pero yun lang yung nakikita kong dahilan kung bakit siya kinuha, di ba? Anyways, ito ngayon yung sa kaloka-like. Pinanood ko, actually nakakatawa ako. Hindi naman kasi ang kaloka-like, dog show naman kasi talaga siya. And wala namang
aware naman yung mga sumasali na hindi talaga nila kamukha. Kaya nga kaloka-like, hindi naman mismong the actual star, yung title, hindi naman alam nila na madodog show ka talaga doon, okay ka, pero ito ngayon yung problema. Actually, mas malalim yung problema doon sa pagiging judgmental lang. Sabi ko nga sa inyo, ang daming layers ng kwento na to. Teka, hindi na ako nagpa-like, share, subscribe pero mag-like, share, subscribe, and hit notification bell muna kayo. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway, tatanungin ko kayo ng question of the day natin mamaya. Anyways, eto na. Hindi lang si Stel yung inaaway at binebembang ng malala. Yung kaloka-like din niya mismo. Ayan, sabi dito kaloka-like of SB19 Stel reacts to hurtful comments, di ba? Okay lang tumawa, pero yung aanuhin mo pa, aawayin mo pa yung tao, di ba? Sasabihan mo pa ng mga personal na mga bagay. Kiss na talaga, may problema na sa'yo, te. Actually, nung pinanonood ko, napansin ko, parang 18 talaga siya. Fan talaga siya. Ganun kasi, di ba, pag fan ka, gagaya. Sige ako May time na sobrang fan ako ng K-pop. Hinagaya ko talaga kahit mukha akong tanga. At kung fan ka, gagayahin mo lahat, di ba, mannerisms. Kasi may something dun sa idol mo na gusto mong ma-absorb sa sarili mo. I think, hinuhulaan ko lang po na idol niya talaga. At actually, may similarity yung kwento nilang dalawa, which is perfect din na si Stel yung idol niya kasi nadja-judge din si Stel, di ba? Dun sa itsura niya noon. Pero ang gwapo na niya ngayon, in fairness. Yun yung sasabihin po natin, di ba? Kung nagpagawa man siya, walang problema. Ay, ano ngayon? Pera niya yun. Gastos niya yun, di ba? At saka ang galing-galing niya naman kumanta. Wala na tayong pakialam kung ano bang gawin niya sa kanyang mukha. Magpapadagdag siya ng mata dito, 4. Buhay niya po yan! Anyways, balik tayo sa kung bakit siya yung perfect na idol. Kasi ang pinakamagandang best ending dito, biglang gumwapo rin siya kagaya niya. Ay, naku. Bembangin niyo yung mga bashers ninyo. Pero may makakalkal pa tayong mas malala mamaya. Ito, sobrang gigigil din ako. Magagalit sa akin yung mga 18 dito sa sasabihin ko. Pero hindi lahat. Actually, nakikita ko po, na yung mga 18, ang dami ng mga mature na mga fans sa kanila na nagsasabing wag awayin si ganyan, wag awayin si ganito. Nakikita ko, natutuwa ako sa kanila, pero sa lahat po ng fandom, magalit kayo sa akin. May mga nakakapasok po talaga na mga toxic talaga na hindi ko po alam hanggang ngayon. Panahon pa po ng 21 at saka ng girls generation. May mga nag-aaway, may katoxican na po. Hanggang ngayon yan. BTS, SB19, kahit sino pa yan, meron po talaga. Eto na yon. Inaaway din siya ng ibang mga 18, which is mamaya papasukin natin doon sa nag-message kasi sa Facebook. And nakikita ko, this is somebody na ini-enjoy lang talaga yung pagiging fan niya. Kinuha lang siya doon kasi, kaloka-like. At saka may pera kasi BTF yan, baka kailangan niya ng pera, diba? Ito ngayon yung re-reactan natin. Ito, papakita ko sa inyo. Haba ng post niya Hindi naman daw siya nasasaktan pag tinatawag siya ng kung ano-ano. Siguro, sanay na rin siya. Siguro, hindi ito yung first time na nag-i-stel siya at ginagago siya ng mga tao. Ito yung sinasabi kong hindi ako okay sa sinasabi ng mga ibang 18. Kasi sabi nila na sinisisi siya ng fandom na masasaktan daw si Stel dahil sa ginawa niya. Na nakakahiya daw siya na hindi siya dapat sumali. Ito yung hypocrite. Yung mga 18 na nagsabi nito, mga hipokrito po. Kasi ayaw mong gawin dun sa idol mong si Stel, pero ginagawa mo dun sa fan niya. Ginagawa mo yung eksaktong bagay na ginawa dun sa idol mo. That's the exact same thing. That makes you, pasensya na po, hypocrites. Hindi po Hindi ako galit sa mga 18 love na love ko nga yung SB19 at alam nyo nagre-react ako palagi pag inaaway sila. Pero kailangan natin maging mature about this, na meron talagang toxic sa mga fandoms at sila yun. Medyo below the belt, personal at hindi makatao itong ginawa ng mga 18 na sinasabi ni. Naranasan ko rin kasi yan yung mag-check ka ng mga message mo tapos may mga mag-wish na mamatay ka na walang silbi yung ginagawa mo sa internet. Kaya triggered ako. Pwede naman tayo tumawa sa kanya kung mukha po siyang kung ano pinaggagawa siya sa kaloka-like. Ako tumawa ako Pero yung personalin mo yung tao. Sabihin mo yung kung ano-anong bagay na ikakasakit ng pakiramdam. Ano sa tingin niyo yung mararamdaman ni Stel dito? Actually, hindi ko alam kung nagsalita na po si Stel dito.
Pero knowing him, sa mga reaction niya din ng mga nakaraan, hindi nila pinopromote yung ganito mga bagay. Hindi nila pinopromote yung katoksikan ng fandom. Doon lang naman ako masaya sa kanila kasi sa lahat, baka maaway ako. Pero usually pag may mga groups or mga idols, no, hindi naman necessarily P-pop, hinahayaan lang yung ganito mga bagay. Ayaw awayin yung mga fans kasi baka mawala ng mga fans. Sila hindi. Sinasabihan nila, pinagsasabihan nila talaga. Ayun lang. Hindi ko na pahabain yung ating episode ngayong araw kasi yung alaga ko ay pupunta ko sa vet. Ta kami ni Snowy sa vet.